Ang Twisted Minds and for Team Falcons, fresh out of a victory kahapon, a 3-game victory against Onyx Philippines, ay mainit na mainit ang nest ngayon ng Falcons. Tingnan natin sa pagpasok natin sa Land of Dawn. Napag-usapan na natin kung ano nga ba ang pwedeng ma-expect mula sa Team Falcons. Ano pang pwede natin ma-expect mula sa Twisted Minds naman? Parang ang i-expect natin dito is a new kind of rotation and of course yung synergy expect natin on how well will Escarella play. Oo. Ngayon na siya nga yung inilatag, his debut match ngayong Season 15. Experience, veterancy, check na check for him. Oo. So ano yung pwede niyang mai-adapt sa meron na currently yung Twisted Minds? Din? Yeah. Right now, for Team Falcons and Twisted Minds, medyo masasabi ko na mas makalalamang yung Team Falcons earlier on into the match. Oo. But for Twisted Minds, kaya nilang makipagpalagan pagdating ng team fight as long as hindi sila makatch off guard ng ultimate coming from Few. Mukhang kailangan nga talaga mag-ingat dito ng Twisted Minds sa burst damage na pwede ring ihatid ng Ni Kyle. Falcons sa kanila. Actually, buong Falcons, sa ngayon pa nga lang, ginugulo na agad ang Suyu with the Jawhead and the Nolan just waiting around the corner. Pero mukhang madedepensa naman ito. Good rotation coming in from Hajizi. And so far, Twisted Minds, hindi pa naman sila nabibigyan nung early game burst damage na meron ng Team Falcons. Kahit sila, worry sila dito. Imagine mo, Jawhead yan. Ang gagalin lang talaga niyan is most likely invade, deny, and give vision information sa mga ka-teammates niya for a possible pick-off. Yep, and the moment na magkaroon sila ng ability na batuhin yung mga kalaban, that's the time for this Jawhead to activate. Kung babalikan natin, kailangan maging master ni Master Ogwen for Falcons to win. Ay, ramdam natin yan. Pero sa ngayon, for Twisted Minds, parang the earlier the better for them na dumalaw sa iba pang mga linya. Speak of which, ito na yung mga nag-aabang. Oo, Sa ayan na! EZFU, medyo masakit. Nandun yung mga fracture. Ogwen finding the right target, pero mukha siya yung top target na nagdato kaaga. And it's going to be a first blood na nga lang din for MP the King. Pero ito agad yung sagot nila Few. Okay na sana yung naging trade na yun. Pero napitas pa si MP the King and I think that also gives the turtle, the first turtle of the game dito sa Team Falcons at ensured na panalo sila sa trade na yun. Sobrang worth it. Tapos ngayon, maggagawin pa silang play na makaganapan dun sa bot. Sinakop niya na agad. Para sabi niya, dito na lang, pahatid na lang, drop off mo na lang ako dito. Oh, pero mukhang hindi naman nila tinuloy ang balak. Mukhang nakita naman ni Escalera na yun agad ang balak ng Team Falcons. Kaya naman dinepensahan niya agad ang kanilang orange buff. In fact, yung Hilda nga kanina ay hinawakan din yung purple. So there was a timeline sa multiverse na nanakaw yun lahat. Buti na lang ay maagang nag-rotate ang Twisted Minds. Oo, kasi kung nagkaroon ng ability yung Falcons on top of being able to secure the turtle, tapos mapatay si MP the King, tapos makuha pa yung mga buff, yun yung sobrang loss for the side of Twisted Minds. Kaya naman ngayon, pamuksa lang ng apoy yung ginagawa ng Twisted. Pero grabe din yung facing nung laban na to. Gusto man ng Twisted Mind na sila yung Nabato! mauna, kaso sila yung papangunahan dito ni Ogwen. Hajizi down. Oh no, mukhang hindi na bush check na may Jawhead doon sa loob at nagulat na lamang si Hajizi na may bumalibag sa kanya. Team Falcons now ahead by almost 1K. Isang minuto naman bago lumabas ang ating pangalawang pagong. So far for Twisted Minds, parang expected naman natin to, no, na early game lamang talaga ang Yes. Team Falcons. Ano ba ang win condition dito ng Twisted Minds, Auntie? Kailangan nilang makita kung nasan si Ogwen. I would say na compared to most of the roamers, Cho, Hylos, Gatot Kacha, Tigreal, si Jawhead yung medyo mas malambot. So kayang-kayang bigyan ng Twisted Minds yung Jawhead and less mobile din kumpara dun sa iba. So yun yung kailangan nilang mahanap. Check lahat ng bush and spot kung nasan si Master Oh, Ogwen. talaga parang ang magiging ang matche-checklist dito sa Twisted Minds ay kung fundamental ba sila maghanap ng mga kalaban. And so far, hindi naman na nila kailangan hanapin pa dahil nagpapakita ang Team Falcons. Kung Alam saan. nila kung saan yung pwede nilang kunin at kinukuha lang nila. Parang Sakit! nananadya pa nga siya na nandito ko. Sige, kung may gagawin kong play na nakikita natin always ready din dito, yung pwede mag-ejector play nga ni Ogwen. Nakakasabi ko pa nga lang si James ang kanya mahuhuli. Naglatag sa Escalera dito. Trying to chase down Few. Relax lang dito ang stand sa ibang mga members. 5 miyembro ng Falcons ang nakatarget din dito. Sasali na rin si Outplay. Pinupuruhan nila si Flap TZ. Pero sa Turtle? ngayon, yung Turtle, makukuha ni Epi the King. Focus lang din tayo di sa pinakagilid sa Escalera. Tinitry na indahin. Kaso di na lang kayo kakayanin. Turtle for 2 kills, Auntie. Sino ang nanalo sa trade na yun? Sobrang lamang yung Falcons. Tapos ngayon, isa-secure pa nila yung purple. That's if magkakaroon ng Turtle Siege, ang gusto mo,
walang makukuhang trade yung kalaban. And because nakuha man ng Twisted yung turtle, nakakuha ng 2 kills and 2 crucial people pa yung nakuha doon ng Falcons. At kalahati rin nata ng plato ay na-farm ni Super Marco. Yeah. That's equivalent to around 175 gold. At napakalaking bagay po niyan para sa early game ng gold lane. Racing kasi yan eh. Kumbaga parang paunahan kayo na makuha yung core items nyo. At sakto-sakto na nga lang din ay pagkabasag din ng Torre sa may bandang baba. And nare-recognize natin dito yung sobrang bilis na transition ng Falcons eh, no? Ang bilis. Pagtapos doon sa Turtle Luge, agaw tayo ng purple buff. Oo, at sa ngayon, 3,000 na nga ang kalamangan ng Team Falcons. Medyo nasasakal na ang Twisted Minds at hindi pa nga tayo nakakita ng mga diversion play na talagang pambigla. So mukhang tiis-pogi talaga muna ang magiging solusyon ng Twisted Minds dito. Oo, kagaya ng nabanggit natin kanina, hindi pwedeng mabigla yung Twisted Mind sa mga diversion play na gagawin ni Few. Multiple times already nakita natin na nauuna na dun sa mga buff. Itong si Kyle TZ, parang pinapadala ni Few yun eh. Tapos the moment that happens, kung makakita sila ng additional pick-off, minamaximize ni Kyle TZ yun. So yun yung kailangang bantayan ng Twisted Minds ngayon. Kaso ngayon, ito yung babantayan nila. A way to catch Few and even Flap Yeah. TZ here. Kasi makailang ulit, nakikita natin ginagampanan naman ni James yung isa sa pagiging frontliner nga ng Twisted Minds. Kaso problema, lagi silang walang naaabutan. Oo. At ano yung napansin mo doon, Auntie? Meron bang interesting na build path kang napapansin for this game? Napansin ko lang na Blood Wings ang Agad. unang binild ni Hajizi. I think it was 2 seasons ago na naging meta itong first build Blood Wings because of the magic power na dinadala. Usually, glowing one. But the concept ideally ng Blood Wings first build ay para maprotektahan yung sarili niya sa mga barrier na gagawin and possible setup ni Ogwen and ni Kyle TZ. Tig-isang pagong na, pero Haji! Hinagis lang doon, no? Haji sabay hagis. Kaso ngayon yung Turtle ay masasakop at libreng makukuha ng Team Falcons. Kakasabi lang natin na hindi sila pwede mabigla. Pero wala, nandun na agad sa harap nila. Oh no, Ogwen, nag-iinit ngayon. Pangalawang beses nang nahanap si Haji in this game. The 2 deaths is all because of the Jawhead. Yep. At baka mahihirapan silang dumipensa dito sa may bandang mid lane as the turret goes down as well. And look at that, the poke damage is just clocking in as well. Si James, kinailangan ng umuwi. Ang ganda nung pang-body block din doon ni Flap TZ, by the way. Ilang segundo ng buhay ni James yung inaksaya niya doon. Just so ma-ensure din nila yung pathway dito sa may bandang gitna na ma-secure yung Torre. Natanggal na din lahat ng outer turrets ng Twisted Minds. Ang bilis na napapabagsak ng Falcon. Kahit ideally, Twisted yung gumagawa nun dahil may Moskov sila. Pero again, merong threat lagi ng diversion play coming from View. And Ogwen, sobrang ganda ng positioning nila na at this point, kahit si Escalera yung ibato niya, kaya na nilang i-burst down because of this 6.2k gold lead. That's true. A 6k gold lead, 7 minutes or Tatlong almost 8 items. minutes in, ay talagang napakalaki na with the damage amplification na nabibigay din ng isang Jawhead. Para sa mga hindi nakakaalam, ay nagpapalakas pa man damage ng mga kakampi niya. Dito si Ogwen ay panigurado kahit sino talaga ang kanilang iitsa ay kaya nilang i-burst. Mid lane na naman ang punteriya ng Team Falcons at mukhang hindi nila mapupush to pero yung taas, napakabilis ng kanilang pivot. And to add up, hindi lang yung damage na amplify, yung init din ng ulo. Pinapainit nila ng ulo dito ng Twisted Minds. Ayaw nilang palabasin, ayaw nilang pag-farmin. At ngayon, parang bawat bilang talaga dito ng Torre gusto nilang tantosan. Oo, tignan mo si Haji, napaka-wings by wings agad. Right after na mag-ejector state dito si Ogwen. Natakot Mid lane na naman, tapos may ulti pang nabagsak. James with the play! Maganda na yung naging position dito ni Haji. Si Few is down. Flap TZ trying to run away. At nandito na nga lang din ng high risk, high reward na play para sa Twisted Minds. Aawat ng konti. Enough na muna yung pag-abante nilang ganun. Mukhang maganda ang naging play doon ng Twisted Minds. Sinakripisyo lamang ang 5 battle spell, Auntie. Sa Lord fight na to, kamusta ba? Nakita nila na wala si Few. Ang problema lang, mabubuhay na siya. So ngayon, kahit papaano na pick off man si Few, magiging ready ang Falcons in terms of this first Lord of the match. Ang good thing, hindi sila makakatch off guard if ever man mag-flicker plus yung combo itong si Few. So definitely for Twisted, parang less naiisipin na yon sa kanilang banda. Menos na. Kumbaga, kahit sabihin na nating walang flicker si Pew ay at least
as you said, Auntie, no, hindi na nila kailangan isipin pa na makakatakas pag Yeah. nahuli. And this 7K gold lead, mukhang bibitawan ng Falcons yung area around that Lord para mangnakaw ng mga purple buff. And this is really smart coming in from Team Falcons dahil sinasakal pa nila mas lalo yung resources ng Twisted Minds. Tsaka dito sila magaling even from yesterday's Okay. matches. Yung manakal, manghuli, Patay. si Outplay ngayon ang pilit nilang pinipitas. Pero okay lang kasi it's still a win by destroying a third onto the top lane. Nakita natin yung advantage na meron yung Team Falcons. 2 minutes bago lumabas ang flicker dito ni Ogwen. Pero pakiramdam ko, hindi man nila to iniisip. Pwede nilang pasukin kahit sino. Tila si Super Escalera Marco. Si ay Marco. talagang dumudugo na sa Rhapsody at Death Sonata ni Super Marco. Sabi ni Super Marco sa subang bulletproof niya, umaabante ng ganun, humaharap eh. Ganun na siya ka-confident sa damage output na meron siya. Kung babalikan natin yung damage dealt chart, Super Marco is leading that. And again, ito yung strength na meron si Super Marco kasi nga naman, magkakaroon na din siya ng Blade of Despair. And pa-almost naka-item na siya. Sabayan lang sila kahit papano ni Kyle TZ. Oo, at itong anong pangalan ulit nito? Yung, Ayan na nga. yung instant kill na item, yung Sky Piercer. Sky Piercer. Yung Sky Piercer niya, wala pang stacks, pero ang dali ng magka-stacks niya the Yes. moment na makuha niya yung Blade of Despair. At yung Lord ngayon, nagmamamarcha na nga doon sa may bandang itaas. Agarang umulti si Escalera, pero Grabe. mukhang para mag-zone out lamang. 9K na ang gold lead ng Team Falcons at nang nakaw na naman si Kyle TZ. Tsaka seemingly smooth talaga yung abante dito ng Team Falcons. We do not see any unnecessary na overextend and overstay pagdating sa kanilang mga pag-abante. Oo, parang bumababa na talaga yung control sa mapa ngayon ng Twisted Minds eh. Oh, sabayan dito, Kyle TZ and James. Kyle! Paulitin naman! HGZ with a kill. Kyle TZ is down. Makakadepensa dito ang Twisted Minds. Aabante ng konti sila James. Nagkaroon ng boost of moral. Susunod pa nga ba? Meron diversion Diversion? play dito. Pero Wow! nandito nga din ang mga pagsapak, pagsuntok. Lahat pinagsasasalo dito ng Team Falcons. Phew! Will also fall down. Nakakuha na dito ang Twisted Minds. Another potentially game-turning play coming in from James. Pangalawang beses na niyang nahuli yung ganong pwesto with his beast mode on. Ang ganda din ng ginawa niya doon kasi nag-diversion palayo si Pew pero natulak nung kanyang beast mode. Palabas doon sa bilog ng diversion kaya ang ending, si Ogwen ang nakalabas. Oh no, and for Team Falcons, sabihin na nating hawak man nila yung lamang kanina, pumapalag na Yep. ang Twisted Minds ngayon. Unti-unti na, bumubugso-bugso na ang damage ng Twisted Minds at sumasakit na rin yung Moskov. Mamaya-maya lamang, baka sumakit na yung ulo natin sa pagbabantay ng mapa dito sa Moskov na to. Nagkakaroon na tayo ng sign of life, kumbaga, para dito sa sagot ng Twisted Mind in terms of damage. At kung sa damage, nakakahabol na rin yata talaga siya dito. Kahit papano kahit 3K ang kalamangan ni Super Marco, hindi din naman nagpapahuli. Itong si outplayed sa kanyang Moskov. Bulletproof pa din ang kanyang performance. But now, medyo kailangan ng indahin ng Team Falcons Kailangan yung talaga. damage output na pinaggagalingan ng Twisted Minds. And again, this all starts with Ogwen. The moment they see Ogwen, lock in, zero in on him. Yes, 20 seconds bago lumabas ang Luminous Lord. Hindi alam ng Twisted Minds kung nasaan si Ogwen. May clue lamang sila kung saan pwedeng magpakita. Safe ang kanilang orange side, kaya naman nandun sila tumatambay. Pero Escalera, hindi niya alam na nasa harapan na niya si Flap TZ and Ogwen. Pero nararamdaman niya ata dahil hindi siya umaabante mula sa pwesto niya. May kutob na to, nabibilangan niya. Para nga abante na sila Kyle TZ, wala masyadong tatamaan yung Feathered Airstrike. But still, nandun ang mga paulan ng bala ni Super Marco and Ogwen getting that Cyclone Eye against Twisted Minds at buhay na yung Lord. Oo, kompleto ang battle spells ng dalawang kupunan. All 10 players ay may hawak na battle spell at magiging malupit ang sagupaan na to para sa Luminous Lord. Escalera at Flap magtitinginan lamang. Ang problema dito for Team Falcons ay kahit napakalaki ng lamang nila kanina, ay wala silang nakuhang inhibitor turret. Yeah. Kaya naman nakakadepensa pa rin ang Twisted Minds. Sobrang laking bagay din na wala pang inhibitor turrets na nawawala from Team Twisted Minds because now, medyo kayang magtapang ni Outplayed in shoving one specific lane kasi confident siya na tatama yung kanyang Spear of Destruction. So yun yung kailangan namang bantayan ng Team Falcons. Crucial item pickup here coming in from Outplayed. Nakuha na niya ang kanyang Wind of Nature. Medyo sabihin na lang natin magdadalawang isip na dito si Ogwen or Kyle TZ kung sakaling gusto nilang i-burst ang isang Moskov. Ooh. And still, the
flicker is available. It's up to Few. Kumbaga na kay Few na ang bola kung paano nga Yeah. ba nila mahahanap ang butas sa depensa ng Twisted Minds. At ngayon, ang ilan sa hahanapin muna nila sa nagtatago to si James na kanina pa nakadalawa nga to sa kanya na umaabante, umaagaw, Burst? nakakakita. Pero ngayon nakikita natin na yung Ay! Lord ay makukuha Ooh! nila Super Marco. Tatama yung Swift Destruction. Papasok ba dito? Oo, nandyan na sila outplayed. Andun yung ejector play sa Carrera. Medyo naiipin. Pero si Cavizi and Flaptizi may kuha na isa. Outplayed is down. And Super Marco yet again Diversion! with the play. May diversion. Sasalubungin nila dito sa likod. Saan kayo pupunta? Hanggang dyan lang kayo. Super Marco na Wipe double out! kill. Make it a triple kill in a maniac. That's going to be a wipeout. Team Falcons on the advantage. The aggressive play coming in from Twisted Minds ay hindi gumana. Kaya naman Team Falcons ngayon ay tumitipi na sa loob ng kanilang base. That's one turret down. At hindi na ata nila hihintayin yung ibang wave pa. Dire-diretso lang ang tingin. Wala nang kaliwat kanan. Team Falcons taking game number 1. And what a game that was para dito sa Team Falcons. Panimula pa lamang ng ating best of 3 ay pinakita na agad nila ang kanilang napakalupit na aggressive pero controlled na playstyle. And this is Team Falcons' signature playstyle. Kung paano sila nagiging aggressive, Super Marco na